Kumusta? Welcome to another video lesson in Introduction of World Religions and Belief Systems. Ngayon ay pag-uusapan natin ang uniqueness and similarities of Mahayana and Theravada Buddhism. Huwag kayong malilito sapagkat pareho silang Buddhism ngunit meron silang slight na pagkakaiba at meron din silang slight na pagkakahawig. Okay. We begin with our discussion. Okay? Ang similarities nila, una, ang Theravada at Mahayana Buddhism ay kinikilala si Buddha. Ulitin ko, ang Theravada at Mahayana Buddhism ay kinikilala si Buddha. Kinikilala nila si Buddha bilang Siddhartha Gautama na naka-attain ng enlightenment, kaya siya tinawag na Buddha. Naniniwala sila na ang bawat tao ay mayroong kakayahan na ma-attain ang enlightenment kung susundin nila ang examples ni Buddha, kung susundin nila ang mga pamamaraan na ginamit ni Buddha. Una na nga dito ay ang paniniwala sa buhay, na ang buhay ay suffering at pwede nating ma-eliminate ang suffering. Next, beliefs in the teachings of Buddha. Okay? Naniniwala sila na ang bawat tao ay may kakayahang ma-attain ang enlightenment. Kinikilala nila ang Four Noble Truths. Kinikilala nila na mayroong suffering sa buhay. Kinikilala nila na mayroong cause of suffering. Kinikilala nila na pareho na mawawala ang suffering. Kinikilala nila na mayroong end ang suffering. Ang Mahayana at ang Theravada Buddhism ay parehong nanggaling or parehong kinikilala si Buddha. Nauna po yung Theravada Buddhism. Ang Theravada Buddhism ay itinuloy ng mga followers na elders ni Siddhartha Gautama. Yung Mahayana Buddhism naman ay humiwalay sila. Although kinikilala nila ang katuruan ni Buddha, meron silang mga idinagdag, meron silang mga ibang paniniwala na may kinalaman din kay Buddha na hindi kinikilala ng Theravada Buddhism. Mahalagang maunawaan dito na kinikilala nila na si Buddha ay na-attain ng enlightenment. Okay? So, yun lang ang common ground nila. Kaya nga sila parehong Buddhism. Dahil sila, from the term Buddha, naniniwala sila kay Buddha. Paniniwala nila sa Four Noble Truths at Eightfold Path. Yung Four Noble Truths, yung life is suffering, there's a cause of suffering, pwedeng mawala ang suffering, one can liberate himself from suffering, ay mawawala lamang sa pamamagitan ng right things na ginagawa ng bawat tao sa pamamagitan ng Eightfold Path. Punta na tayo. Ang Theravada, okay? Theravada, Thera means elder and Vada means teachings. Okay? So, Theravada means teachings of the elders. Nang nawala itong si Buddha, nang siya ay namatay, itinuloy ng kanyang mga followers ang kanyang mga paniniwala sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa nito ng mga nakakatandang nakakaalam. At yung mga nakakatandang nakakaalam na yon, sila yung kinikilalang members ng Theravada Buddhism. Ibig sabihin, itinuloy nila kung ano yung alam nilang nakikita at naunawaan nila nung si Buddha ay nabubuhay pa at kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili, ipinapasa-pasa nila ito. Para sa Theravada Buddhism, spiritual awakening can happen through meditation. I repeat, spiritual awakening can happen through meditation, not necessarily religious concept na makaisa mo ang Diyos. Ang concept ng spiritual awakening sa kanila ay yung mawala ka sa iyong
disarm, mawala yung suffering sa buhay mo sa pamamagitan ng pagtitimpi, meditation, at pagdisiplina sa iyong sarili. Kinikilala rin ng Theravada Buddhism si Siddhartha Gautama. Yung teachings lang ni Siddhartha Gautama. Wala silang ibang kinikilalang other sources of inspiration other than Siddhartha Gautama's teaching. Doon lang sila nakafocus kung ano yung sinabi, kung ano yung tinuro ni Siddhartha Gautama. Para sa kanila, yung ibang mga text na sumulpot na lamang or lumitaw na lamang ay hindi accurate, kaya dapat ang focus lamang ay kung ano yung pinakita sa buhay ni Siddhartha Gautama. So, yung Pali Canon, yung Triple Tipitaka, ito yung kanilang tatlo na mahalaga sa kanilang pamumuhay na tinitingnan ng Theravada Buddhism. Una, yung buhay nitong si Buddha, kung paano siya nabuhay. Pangalawa, kung paano siya nagkaroon ng awakening, ng enlightenment. At pangatlo, yung pagtatayo niya ng isang congregation, ng isang grupo, kung saan doon niya iniiwan ng kanyang katuruan para maipasa-pasa. Nang iniwan ni Buddha ito, according to Theravada Buddhism, nang iniwan niya ito, gusto niyang ma-share sa mga tao. Nang sa gayon ay ma-enlighten din sila. So, it's more of an individual practice. Okay? Sa sarili. While dun sa Mahayana Buddhism, Mahayana means Maha, and then Yana, it means great vehicle. Okay? Ang sinasabi naman ito, kung sa Mahayana Buddhism, parang isang sasakyan lamang itong Buddhism kung saan ma-attain ng tao ang enlightenment. Kailangan ng isang tao ay sundin or sumakay sa mga pamamaraan ng Mahayana Buddhism nang sa gayon ay sila ay maka-attain ng inner peace, enlightenment, and wisdom. At ma-attain lamang nila ito kung sila ay susunod sa mga katuruan na nakalatag sa Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhists usually follow Siddhartha Gautama na Buddha or sometimes Amitabha, who is a canonical figure usually described as a celestial Buddha. Paramita Sutras are one of the main canonical texts of Mahayana tradition. Dito na nagkaiba. Okay? Yung Mahayana Buddhism, meron silang tinatawag na sutras. Yung sutras ay canonical texts. Marami ito. Mga commentaries, mga sulat, mga libro, patungkol sa kung papaano dapat kumilos ang isang tao based kay Buddha. Pero naniniwala sila na hindi lamang yung teachings ni Buddha ang dapat nilang pagpokusan. Bagkos meron pang mga naisulat at kung gagamitin ang mga naisulat na ito, mas maunawaan at mas magaganda, mas magiging maayos ang pamamaraan para ma-attain ng isang tao ang enlightenment. Sa Theravada Buddhism, hindi nila kinikilala ang mga sutras. Para sa kanila, kung ano yung iniwan ni Siddhartha Gautama, ni Buddha, yun na. Sa Mahayana Buddhism naman ay naniniwala na sila dito na parang kinikilala na nila na may pagka divine, may pagka Diyos sa simpleng salita, may pagka Panginoon etong si Buddha. Kaya siya na enlightened. Siya ay merong mataas na estado. Sa Theravada, kinikilala si Siddhartha Gautama bilang guro. Sa Mahayana, more of godlike na siya. So, doon nagkakaiba. Yung Theravada, originally, ito yung sumusunod kay Buddha, and then si Mahayana naman, nag-break out sila. Okay? Nag-break out sila. Pero pareho pa rin silang kumikilala sa basic teachings ni Buddha or ni Siddhartha Gautama. Mahayana versus Theravada. Sa human nature, sa Mahayana, every human or any other being is driven illusionary, disturbing emotions, ignorance, and ego. On the other hand, each being has indestructible, perfect potential, sometimes called the state of Buddha, that is their true nature. Okay, human life is very hard to obtain, hence it is very important to practice. An ordinary human is called the Puthu Jana, a worldling. This kind is motivated by their illusory ego in all aspects of
life. Sa Theravada Buddhism, sinasabi nila na mahina ang kalooban ng tao. Dahil mahina ang kalooban ng tao, darating sa puntong sarili lamang niya ang kanyang iisipin, at kung sarili niya lamang kanyang iisipin, nagkakaroon ng suffering. So, mahirap mabuhay sapagkat ang tao daw ay may desire, kaya kinakailangang mag-practice ng mag-practice. At ang focus ng human life para sa Theravada Buddhism ay to attain enlightenment sa pamamagitan ng practice. Yung Eightfold Path, right judgment, right speech, right conduct, at yung iba pa. Sa Mahayana Buddhism naman, ang kanilang focus, okay, para sa kanila, merong mga emotions, nagbabago-bago ang mga nararanasan ng tao, ang kanyang sarili, pero merong bahagi sa kanya na hindi nagbabago. At yung bahagi ng pagkatao niya na hindi mawawala, hindi nagbabago, ay tinatawag nilang Buddha. At yun daw ang true nature ng tao. Sa Theravada Buddhism, mahirap ang buhay. Ang tao ay makasarili. Kailangan niyang lagpasan ng kanyang pagiging makasarili sa pamamagitan ng mga pamamaraang inilatag ni Siddhartha Gautama. Para sa Mahayana naman, oo, may mali, may pagbabago, makasarili, may kamangmangan ng tao, pero merong bahagi ng kanyang pagkatao na hindi magbabago. At yun ay tinatawag na Buddha. Sa paraan naman ng pananamit ng Mahayana at Theravada Buddhism, pareho lamang sila. Ang iba ay robes ang suot, ang iba ay mahabang pananamit. Para sa Mahayana Theravada Buddhism, hindi dapat magdamit ng revealing ng nakikita ang katawan. Mahayana, founder Buddhism, Buddha can also be understood as a nature of mind inherent in any being or any being that realize that state. So lumalabas na rito, si Buddha ay hindi lamang tao para sa kanila. Binigyan na nila ng bagong kahulugan ng salitang Buddha na nagpapatungkol sa isang bahagi ng tao na hindi mawawala. Parang yung Buddha para sa kanila ay ginamit na nilang soul, kaluluwa, na hindi nagbabago. Para sa Theravada naman, Theravada Buddhism, the Tathagata is the worthy one. According to Theravada, Siddhartha Gautama had the supreme enlightenment, which makes him superior to an arahant. He is the one who propounded the Four Noble Truths and the Eightfold Path. So, yon. Sa Theravada Buddhism, focus nila si Siddhartha Gautama. Kung ano yung iniwan niya, na-enlighten siya, sundin natin yon. Pero sa Mahayana Buddhism, Buddha does not only pertain to the person. Buddha also pertains to the soul, to the characteristic of the human person that does not change. So yon, sa Mahayana Buddhism nagiging spiritual na yung approach nila. While sa Theravada, more of practical approaches. So, yun lamang yung dapat din nating maintindihan. Tuloy lang natin ng konti. Theravada Buddhism, sumusunod sila kay Buddha. Pagsunod nila kay Buddha, kinikilala ng katuruan ng mga pagkakaiba, ibang ginawa ni Buddha, kinikilala nila si Buddha na naka-attain ng enlightenment, at kailangang sundin kung papaano niya sinunod yung pamamaraan para ma-attain ng enlightenment. Sa Mahayana Buddhism naman, kinikilala nila si Buddha at yung ginawa ni Buddha, pero at the same time, hindi lamang dapat sundin yung kung ano yung sinabi ni Buddha. Meron pang mga conversations, meron pang mga kwentong naisulat na tinatawag nating sutras. At sa Mahayana Buddhism, nagiging more of the spiritual side na ang kahulugan nila sa salitang or sa pangalang Buddha. It may pertain to something that does not change. It may pertain to our soul. It may pertain to something within us that will not change, although everything is changing. Maunawaan natin yan sapagkat merong concept si Buddha ng everything changes. Okay, the law of the impermanence of things. So, binigyan ng bagong kahulugan ng Mahayana Buddhism, sabi nila, okay,
kinikilala natin si Buddha, impermanence of things, pero merong nagbabago sa atin. Merong hindi nagbabago. Merong nagbabago, merong hindi nagbabago. At yung hindi nagbabago na yon ay pinatutungkulan nila na Buddha. Ang Theravada at Mahayana Buddhism, pareho approaches nila ay mas makilala nila, mas maunawaan nila yung sarili. Makawala sa kamangmangan. Maka-let go. Both of them originated in India, sapagkat doon naman kinikilala, doon naman nanggaling si Siddhartha Gautama. If you have any questions about this video lesson, feel free to comment. Feel free to ask at sagutin ko yan. And don't forget to subscribe.